Huwag kang umarte na parang ikaw lang ang nahihirapan, Felicity. Isang pirasong bata lang ang iniluwal mo, hindi ginto. Marami pang ibang babae ang mas nahirapan sa'yo, pero hindi kasing arte mo. Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang matalim na patalim na humiwa sa katahimikan ng puting silid. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, tanging pagkabagot habang nakatingin sa kanyang manugang na maputla at nanginginig pa mula sa epekto ng anesthesia. Sa ilalim ng makapal na kumot ng ospital, pilit na ibinuka ni Felicity ang kanyang mga tuyot na labi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang bawat hibla ng kanyang laman ay tila pinupunit sa hapdi ng kanyang sariwang tahi. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang lalamunan ay isang mahinang ungol ng paghihirap. Sa kanyang tabi, isang tumpok ng mga papel ang inilapag ni Doña Imelda nang walang pakundangan. Ito ang mga bill sa ospital, mga numerong tila mas mabigat pa kaysa sa sanggol na dinala niya ng 9 na buwan. Actually, I checked your account. Wala nang laman. Pagpapatuloy ng biyenan habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure na kuko. Huwag mong asahan na ang pamilya Santos ang magbabayad sa kapabayaan mo. You should be grateful na pinatuloy ka pa namin sa bahay namin. Ngayong may anak ka na, kailangan mong patunayan na may silbi ka, hindi lang ang maging pabigat. Sa gitna ng pangungutya, naramdaman ni Felicity ang mahinang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ilalim ng unan. Sa pag-aakalang ang asawa niyang si Gabriel ang tumatawag upang kumustahin siya. Pilit niyang iniabot ang telepono sa kabila ng kirot sa kanyang tiyan. Ngunit ang bumungad sa kanyang paningin ay hindi isang tawag, kundi isang post sa social media na tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Doon sa maliwanag na screen, nakita niya ang kanyang asawa. Si Gabriel, ang lalaking nangako sa kanya ng habang buhay, ay nakatayo sa isang puting buhangin ng Boracay. Nakangiti ito ng abot-tainga, hawak ang isang baso ng mamahaling sampan habang ang kabilang kamay ay nakapulupot sa bewang ni Miranda. Ang caption ay tila isang lason na agad kumalat sa kanyang sistema. Finally, a real celebration with the person who truly matters. No stress, just pure love. Kasabay ng pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi ay ang unti-unting pagkawasak ng kanyang mundo. Habang siya ay nakaratay sa ospital, duguan at nag-iisa, ang perang dapat sana ay pambayad sa kanyang panganganak ay ginagamit ng kanyang asawa upang ipagdiwang ang kanilang pagtataksil sa isang marangyang resort. Ang bawat tawa ni Gabriel sa litrato ay tila isang kuko na kumakalmot sa kanyang puso. Ginagawang basahan ang lahat ng kanyang sakripisyo. Hindi na narinig ni Felicity ang iba pang sinabi ni Doña Imelda. Ang paligid ay naging malabo at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at masakit na tibok ng sarili niyang puso. Pakiramdam niya ay nilalamon siya ng malamig na kawalan. Ang mga pangarap na binuo niya para sa kanilang pamilya ay naging mga abo na lamang sa isang iglap. Sa loob-loob niya, isang mapait na tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasagutan sa gitna ng kanyang pag-iisa. Para saan pa ang bawat tahi sa aking katawan kung ang taong pinag-alayan ko ng buhay ay siya ring unang pumatay sa aking kaluluwa? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang malakas na pag-iyak ng kanyang sanggol mula sa nursery cart na itinutulak palayo ni Doña Imelda. Habang papalayo ang tinig ng kanyang anak, naramdaman ni Felicity ang isang uri ng galit na hindi niya kailanman naramdaman. Isang galit na hinaluan ng desperasyon. Gusto niyang tumayo, gusto niyang habulin ng bata, ngunit ang kanyang katawan ay tila nakapako sa higaan ng sakit at panghihina. Gabriel, bakit? Bulong niya sa hangin, ngunit tanging ang tunog ng aircon at ang malamig na titig ng biyenan ang sumagot sa kanya. Hindi pa man natatapos ang kanyang unang araw bilang isang ina. Alam ni Felicity na ang laban para sa kanyang buhay at para sa kanyang anak ay nagsisimula pa lamang.
Ngunit sa gitna ng kanyang pagkagapi, isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pusong paulit-ulit na dinudurog ng mga taong dapat ay nagtatanggol dito? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang hindi lang ang kanyang asawa ang nagtaksil sa kanya, kundi ang buong pamilyang itinuring niyang sarili? Renko, Tila isang walang katapusang parusa ang bawat padyak ni Felicity sa lumang makinang panahi. Kahit wala pang isang linggo mula nang siya ay maoperahan, ang madilim at maalikabok na silid-tahiyang yon sa silong ng mansyon ang naging bagong mundo niya. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila sumasabay sa bawat pintig ng sakit sa kanyang puson. Isang hapdi na pilit niyang tinitiis upang hindi makarinig ng masakit na salita mula sa kanyang biyenan. Ang hangin sa loob ng silid ay mabigat, puno ng maliliit na himulmol ng tela na tila sumasakal sa kanyang paghinga. Sa isang sulok, nakalagay ang isang lumang crib kung saan mahimbing na natutulog si Baby Amelia. Gustong-gusto siyang buhatin ni Felicity. Gustong-gusto niyang amuyin ang bango ng kanyang anak. Ngunit ang bawat segundong hindi siya nagtatrabaho ay katumbas ng panibagong panunumbat. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Imelda. Bitbit ang isang tumpok ng telang seda. Bilisan mo riyan, Felicity. Kailangang matapos ang mga traheng ito bago ang weekend. Ang daming order sa butik at ikaw lang ang inaasahan kong gagawa nito bilang pambayad sa lahat ng gastos namin sa'yo. Mama, medyo kumikirot po ang tahi ko. Mahinang sagot ni Felicity habang hindi tinitigilan ang pag-ikot ng makina. Baka po pwedeng magpahinga kahit sandali lang para mapadede ko rin si Amelia. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Imelda. Napaka-fragile mo naman. Noong panahon ko, pagkapanganak ko kay Gabriel, naglalaban na ako ng mga kurtina. At tungkol sa pagpapadede, huwag kang mag-alala. Bibigyan natin siya ng formula. Hindi mo kailangang laging hawak ang bata. Baka lalo ka lang mabaliw sa pag-iisip. Eksaktong may kumatok sa gate ng mansyon. Isang kapitbahay, si Aling Martha, ang may dalang prutas para sana bisitahin si Felicity. Ngunit bago pa man makalapit si Felicity sa bintana, mabilis siyang hinarang ni Imelda. Ay, Martha, pasensya ka na. Maririnig ang boses ni Imelda mula sa labas, puno ng pekeng lungkot. Hindi mo na pwedeng tumanggap ng bisita si Felicity. Alam mo na, postpartum psychosis. Minsan ay hindi niya nakikilala ang mga tao at nagiging bayolente. Mas mabuting manatili muna siya sa loob para sa kaligtasan ng bata. Nanigas si Felicity sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang reputasyon. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihin sa buong mundo na maayos ang kanyang isip, na siya ay biktima lamang ng isang malupit na sistema. Ngunit alam niyang walang maniniwala sa kanya. Sa mata ng lahat, si Doña Imelda ang mapagkalingang biyenan at siya ang kawawang manugang na nawala sa katinuan. Nang makaalis ang bisita, muling bumalik si Imelda sa loob at itinapon ang isang bagong rolyoy ng sinulid sa mesa. Huwag kang magtatangkang lumabas. Kapag nalaman ng mga tao ang totoo mong kalagayan, baka kunin sa'yo ng social services ang anak mo. Gusto mo ba yon? Tumulo ang luha ni Felicity sa telang kanyang tinatahi. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, kinuha niya ang isang pirasong tela mula sa damit ni Amelia. Doon, gamit ang isang mapulang sinulid, lihim siyang nagborda ng isang maliit na krus sa loob ng laylayan. Ang bawat tahi ay isang dalangin, isang lihim na simbolo ng proteksyon para sa kanyang anak sa gitna ng tahanang puno ng kasinungalingan. Gabi na nang dumating si Gabriel. Pumasok siya sa silid-tahian na amoy alak at mamahaling pabango. Walang bakas ng pagod o pagsisisi sa kanyang mukha. Hindi man lang niya tinignan ang natutulog na anak. Kumusta ang Boracay, Gabriel? Tanong ni Felicity. Ang boses ay puno ng pait, na pilit itinatago. Tigilan mo ako, Felicity.
Pagod ako sa business trip, sagot ni Gabriel habang abala sa kanyang cellphone. At huwag mong asahan na mag-so-sorry ako. I deserve that break after everything I've been through with your pregnancy. Lumabas si Gabriel sa silid, ngunit naiwan niyang bukas ang kanyang linya sa telepono habang may kinakausap sa hallway. Hindi sinasadyang narinig ni Felicity ang boses nito, pabulong ngunit puno ng tensyon. Oh, nakuha ko na ang loob niya. Konti na lang at mapapapirma ko na siya sa transfer document. Hindi niya alam na ang titulo ng bahay ng mga magulang niya ang nakataya rito. Kapag naibenta natin iyon, mababayaran na natin ang lahat ng utang ko sa kasino at makakaalis na tayo rito ni Miranda. Nabitawan ni Felicity ang hawak niyang gunting. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bahay ng kanyang mga magulang, ang tanging alaala na naiwan sa kanya ay balak na kawin ng sarili niyang asawa. Nang makasiguro siyang wala na si Gabriel sa paligid, dahan-dahang lumabas si Felicity at nagtungo sa kusina upang kumuha ng tubig. Doon, sa ilalim ng basurahan malapit sa office ni Gabriel, nakita niya ang isang piraso ng papel na tila mabilis na pinunit at itinapon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupulot ang papel at binubuo ang mga piraso nito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Iyon ang orihinal na titulo ng lupa ng kanyang mga magulang. May mga marka ng pagkakafold at tila handa ng dalhin sa isang notaryo. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang nakitang pirma sa ibaba ng dokumento. Isang pirma na kamukhang-kamukha ng kanyang sulat kamay, ngunit alam niyang kailanman ay hindi niya nilagdaan. Ang simoy ng hangin sa loob ng silid ay tila nagsuot ng maskara ng tamis ng gabing iyon. Matapos ang ilang araw ng panlalamig at pambabastos, biglang nagbago ang ihip ng tadhana kay Gabriel. Pumasok siya sa silid tulugan na hindi pa sigaw, kundi may dalang isang basket ng mga prutas at paboritong pagkain ni Felicity. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagkabagot, ay tila nagniningning na ngayon sa huwad na pag-aalala. I'm sorry, babe. Alam ko naging gago ako nitong mga nakaraang araw. Bulong ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit sa kama kung saan nagpapahinga si Felicity. Masyado lang akong na-stress sa negosyo. Ayaw ko lang na pati ikaw ay mamroblema. Kaya lumalayo ako. Nanatiling tahimik si Felicity, ngunit ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Hindi niya malimutan ang narinig niya sa hallway at ang pirasong papel na binuo niya mula sa basurahan. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang matamis na lason na pilit isinusubo sa kanya. Inayos ni Gabriel ang maliit na mesa sa tapat ng higaan at nagsindi ng isang mabangong kandila. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa mga dingding, ngunit para kay Felicity, ang mga aninong nililikha nito ay tila mga halimaw na nagbabantay. Sinubukan ni Gabriel na abutin ang kamay ni Felicity, isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdulot lamang ng panginginig sa kanyang kalamnan. Kumain ka na. I bought this especially for you. Kailangan mong magpalakas para kay Amelia. Malambing na sabi ni Gabriel. Habang inilalapit ni Gabriel ang kanyang mukha upang halikan si Felicity sa pisngi, isang pamilyar at masangsang na amoy ang pumasok sa ilong ng babae. Hindi iyon amoy ng pagkain at hindi rin iyon ang pabangong madalas gamitin ng kanyang asawa. Iyon ay ang matamis at matapang na amoy ng bulaklak, ang amoy ng pabango ni Miranda na nakita niya sa mga post sa social media. Mabilis na umiwas si Felicity. Ang kanyang leeg ay nanigas sa pag-iwas. Ang muntik na pagdampi ng mga labi ni Gabriel ay tila isang uod na gumagapang sa kanyang balat. Bakit, babe? May problema ba? Tanong ni Gabriel. Ang boses ay may bahid ng inis na pilit itinatago. Wala. Medyo nahihilo lang ako sa amoy ng kandila. Pagsisinungaling ni Felicity, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kumot.
Matapos ang ilang sandali ng pilit na uusapan, inilabas ni Gabriel ang isang asul na folder mula sa kanyang bag. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng mesa, katabi ng mga prutas. "Anyway, babe, may ipapapirma lang sana ako sa'yo. It's for Amelia's future. Isang educational insurance at savings account para sa kanya. Kailangan lang ng signature mo bilang biological mother para maging valid ang lahat." Tinitigan ni Felicity ang folder. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng babala. Alam niyang sa loob ng folder na yon ay hindi kinabukasan ng kanyang anak ang nakasalalay, kundi ang huling alaala ng kanyang mga magulang. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaabot ang panulat na iniaabot ni Gabriel. "Pirman mo na rito, babe, para bukas ma-process ko na agad. Para sa anak natin ito." Paghimok ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang ahas na bumubulong sa gitna ng paraiso. Dahan-dahang ibinaba ni Felicity ang dulo ng ballpen sa papel. Ang puting pahina ay tila isang malawak na disyerto na handang lumamon sa kanyang buong buhay. Ngunit bago pa man dumapo ang tinta sa papel, isang mahina, ngunit sunod-sunod na tunog ng notification ang narinig mula sa lumang laptop ni Felicity na nasa ibabaw ng dresser. Dahil nakabukas ang volume nito, ang bawat pasok ng email ay lumilikha ng isang malinaw na ingay sa tahimik na silid. Napatingin si Gabriel sa laptop. Ang kanyang muka ay bahagyang kumunot. Sa pagkakataong yon, biglang bumulaslas ng isang napakalakas at tila nasasaktang pag-iyak si Baby Amelia mula sa kanyang crib. Ang tunog ay hindi lamang iyak ng gutom. Iyon ay isang iyak ng matinding babala. Tila ba nararamdaman ng sanggol ang panganib na nakapalibot sa kanyang ina. Nabitawan ni Felicity ang panulat. Ang ball pen ay gumulong sa sahig. Lumilikha ng isang mapurol na tunog bago ito huminto sa ilalim ng kama. "Titingnan ko lang ang bata," mabilis na sabi ni Felicity. Pilit na bumabangon kahit kumikirot ang kanyang operasyon. "Mamaya na yan. Felicity, pirmahan mo muna ito." Ang boses ni Gabriel ay biglang tumalas. Ang maskara ng kabaitan ay bahagyang nalaglag. Ipinapakita ang pamilyar na bagsik ng kanyang tunay na anyo. Ngunit hindi tumigil si Felicity. Sa gitna ng dilim at tensyon, ang tanging nasa isip niya ay ang email na pumasok at ang iyak ng kanyang anak. Alam niyang sa sandaling idampi niya ang tinta sa papel na yon, mawawala ang lahat. At sa kabilang dako ng silid, ang screen ng kanyang laptop ay bahagyang umilaw. Ipinapakita ang isang preview ng email mula sa isang pangalang matagal na niyang hindi naririnig. Leo Valderrama. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na upang patigilin ang mundo ni Felicity. "Huwag kang pipirma sa kahit anong dokumento. Papunta na ako." "Huwag kang magmalinis, Felicity. Pirma lang ang hinihingi ko, hindi ang kaluluwa mo." Ang boses ni Gabriel ay hindi na ang malambing na bulong na narinig kanina. Ngayon, ito ay tila isang dumadagundong na kulog na yumanig sa apat na sulok ng silid. Mabilis niyang sinunggaban ang braso ni Felicity. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa maputlang balat ng babae na tila mga bakal na kuko. Ang panulat na kanina ay iniaalok ng mahinahon ay muli niyang isinungal-ngal sa harap ng mukha ni Felicity. "Nasasaktan ako, Gabriel. Bitawan mo ako." Pagsusumamo ni Felicity, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at hapdi. Ang sakit mula sa kanyang operasyon ay tila muling nag-alab. Isang mainit na kuryente na dumadaloy mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang mga mata. "Mas masasaktan ka kapag hindi ka sumunod." Banta ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagkaganid. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig na itinatago ni Felicity para sa kanyang asawa ay tuluyan ng naputol. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang kabiyak ng kanyang puso.
kundi isang estranghero na handang manapak para sa pera. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Nanay Ising, ang matandang katulong na tanging na nakakaalam ng tunay na kalagayan ni Felicity sa loob ng bahay. Bit-bit niya ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang bimpo, ngunit ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa mahigpit na pagkakahawak ni Gabriel sa braso ni Felicity. "Sir Gabriel, ang bata po." Tila tumataas ang lagnat. Mahinahong sabi ni Nanay Ising, bagaman bakas ang kaba sa kanyang tinig. Iyon ay isang matalinong pagsisinungaling upang maagaw ang atensyon ng galit na lalaki. Dahil sa gulat, bahagyang lumuwag ang pagkakahawak ni Gabriel. Sinamantala ni Felicity ang pagkakataon upang lumayo. At mabilis na isinara ang kanyang laptop, itinatago ang mensahe mula kay Leo. Padabog na binitawan ni Gabriel ang folder sa mesa at lumabas ng silid. Nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga tungkol sa walang kwentang pamilya. Nang makasigurong wala na ang tunog ng mga yabag ni Gabriel sa hallway, mabilis na lumapit si Nanay Ising kay Felicity. Hinawakan niya ang nanginginig na mga kamay ng babae, isang haplos na puno ng malasakit at pagpapakumbaba. "Hija, kailangan mong mag-ingat," bulong ng matanda. "Nakita ko si Doña Imelda kanina na may kausap na abogado sa baba. Pinaplano nilang ilipat ang lahat ng ari-arian mo sa pangalan nila bago matapos ang buwan. Ito, itago mo ito." Inabot ni Nanay Ising ang lumang cellphone ni Felicity na matagal nang kinumpiska ni Imelda. Itinago ito ng matanda sa ilalim ng mga labada upang hindi mahanap ng mag-ina. Kasabay nito, inilabas ni Nanay Ising ang isang puting sobre na galing sa mail kaninang umaga na hindi pa nakikita ni Gabriel. Dali-daling binuksan ni Felicity ang sobre sa ilalim ng kanyang kumot. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang hatol ng kamatayan. Iyon ay isang final notice of foreclosure mula sa bangko. Ang bahay na pinaghirapan ng kanyang mga magulang, ang tahanan kung saan siya lumaki, ay kukunin na ng bangko sa loob ng 30 araw dahil sa hindi nababayarang utang ni Gabriel na umabot na sa milyon-milyon. Napaupo si Felicity sa gilid ng kama, ang kanyang paningin ay nagdidilim. Hindi lamang pala pagtataksil sa laman ang ginawa ni Gabriel, kundi isang sistematikong pagpuksa sa lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Ang bawat luha na pumatak sa dokumento ay tila naging laso na nagpatibay sa kanyang loob. "Nanay Ising, tulungan niyo po ako." Pabulong na pakiusap ni Felicity habang mahigpit na hawak ang cellphone. "Kailangan kong makausap si Leo. Hindi ko hahayaang maging palaboy ang anak ko dahil sa kasakiman nila." Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bubungan. Bawat patak ay tila isang paalala na mabilis na tumatakbo ang oras. Sa dilim ng silid, ang screen ng cellphone ay umilaw. Ipinapakita ang mukha ng kanyang anak na si Amelia bilang wallpaper. Sa sandaling iyon, ang takot ni Felicity ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ang kailangan upang protektahan ang kanyang anak ay ang maging kasing talas ng karayom at kasing tibay ng sinulid, gagawin niya. Ngunit sa pagpindot niya sa pangalan ni Leo, isang mensahe ang biglang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. "Alam ko ang ginagawa niyo ni Nanay Ising. Huwag kang magkakamaling tumakas, Felicity. Binabantayan ko ang bawat galaw mo." Nabitawan ni Felicity ang cellphone. Ang kanyang puso ay tila hinugot mula sa kanyang dibdib. Sino ang nagmamanman sa kanya? At hanggang saan ang kayang gawin ng pamilya Santos upang pigilan ang kanyang paglaya? Ang bawat halakhak na umaalingaw-ngaw sa malawak na salas ng mansyon ay tila mga tinik na bumabaon sa pandinig ni Felicity. Ang mansyon ng mga Santos ay nababalot ng mapanlinlang na kagalakan. Ang mga kristal na chandelier ay nagliliyab sa liwanag, sumasabay sa kislap ng mga hiyas na suot ng mga panauhin.
Ngunit sa gitna ng karangyaang ito, si Felicity ay aninong pilit na ikinukubli sa sulok. Suot ang isang lumang duster, nakupas na ang kulay, at tsinelas na manipis na ang swelas. Heto na ang ating special guest. Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw, puno ng panunuya habang nakatingin kay Felicity na bitbit ang isang mabigat na tray ng mga mamahaling tasa ng tsa. Pasensya na kayo sa itsura ng aking manugang. Alam niyo naman, simula nang mamatay ang kanyang mga magulang at mauwi sa wala. Tila nakalimutan na niya kung paano mag-ayos. Pero mabait naman si Felicity. Masipag siyang katulong sa bahay na ito. Isang mahinang tawanan ang sumabog mula sa mga piling kaibigan ni Imelda. Ang bawat titig na ipinupukol nila kay Felicity ay puno ng panghuhusga at habag na nakakasulasok. Ang sakit sa kanyang operasyon ay tila nagre-rebelde sa bigat ng tray, ngunit mas masakit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan. Mama, hayaan niyo na siya. Sanay naman si Felicity sa hirap. Singit ni Gabriel habang nakaupo sa tabi ni Miranda. Ang dalawa ay tila isang perpektong pares. Si Gabriel sa kanyang mamahaling suit at si Miranda sa isang pulang damit na gawa sa seda. Miranda, meet Felicity. Siya ang nag-aalaga sa bahay habang tayo ay abala sa business. Ngumiti ng matamis si Miranda. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nice to meet you, Felicity. Sabi ni Imelda, napakagaling mo raw manahi. Siguro ay magagawa mo ang mga kortina para sa bago naming kondo ni Gabriel. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Felicity ay nanginginig sa galit. Ang pagpapakilala kay Miranda bilang business partner ay isang malaking sampal sa kanyang mukha sa harap ng maraming tao. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay simbolo ng kanyang pagtitiis. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang limitasyon ay tila isang sinulid na malapit ng maputol. Habang inilalapag ni Felicity ang tsaa sa tapat ni Miranda, naramdaman niya ang pangungutya sa mga mata ng babae. Sinadya ni Miranda na iusod ang kanyang siko dahilan upang mawalan ng balanse ang tray. Sa isang iglap, alam ni Felicity na mapapahiya siya kapag nabasag ang mga porselana. Sa isang desperadong desisyon upang makatakas sa hapagkainang yon, hinayaan ni Felicity na tumagilid ang tako rin ng mainit na tsa, hindi sa direksyon ni Miranda, kundi sa kanyang sariling kamay. Ang mainit na likido ay dumaloy sa kanyang balat, isang matinding hapdi na tila sinusunog ang kanyang laman. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang hapding iyon ay mas pinili niya kaysa sa hapdi ng mga salitang humihiwa sa kanyang dangal. Ang tasang porselana ay humampas sa sahig, nagkadurog-durog at lumikha ng isang matinis na tunog na tumapos sa tawanan ng mga bisita. Ano ba namang katangahan yan, Felicity? Sigaw ni Imelda. Tumatayo ng mabilis upang ilayo ang kanyang mamahaling bestida sa talsik ng tsa. Wala ka na talagang ginawang tama. Umalis ka na rito. Nakakahiya ka. Yumuko si Felicity. Itinatago ang kanyang nanginginig na kamay na ngayon ay namumula na at nagkakapaltos. Habang dahan-dahan siyang tumatalikod, napansin niya ang isang bagay na kumislap sa sahig malapit sa paanan ng upuan ni Gabriel. Isang maliit na susi na may kakaibang disenyo. Tila nahulog mula sa bulsa ng asawa habang ito ay tumatawa kanina. Mabilis niya itong pinulot at ikinubli sa loob ng kanyang palad bago tuluyang lumabas ng silid. Pumunta si Felicity sa kusina. Hinahayaan ng malamig na tubig na dumaloy sa kanyang nasunog na kamay. Ngunit ang kanyang isip ay lumipad sa kinaroroonan ng kanyang anak. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanya. Mabilis siyang naglakad patungo sa silid kung saan naroon ang crib ni Amelia. Nang marating niya ang pintuan, napatigil siya. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sa loob, nakita niya ang isang anino sa ilalim ng malamlam na ilaw. Si Miranda, ang babaeng pilit na kumukuha sa kanyang asawa, ay nakatayo sa tapat ng crib.
Dahan-dahan itong iniangat ang kanyang kamay. Ang mahahabang kuko na kulay pula ay dahan-dahang humahaplos sa malambot na pisngi ng kanyang sanggol. Ang tingin ni Miranda sa bata ay hindi puno ng pagmamahal, kundi isang malamig na pag-aari. Tila ba tinitingnan nito ang isang premyo na napanalunan mula sa isang laban. Ang dugo ni Felicity ay tila naging yelo sa kanyang mga ugat. Ang kanyang anak, ang tanging natitirang kayamanan niya, ay hinahawakan ng kamay na pumatay sa kanyang pangarap. Isang tahimik na panunumpa ang nabuo sa puso ni Felicity habang mahigpit niyang hawak ang susing nakuha niya. Hinding-hindi niya hahayaang maging biktima rin ang kanyang anak sa mga halimaw na ito. Huwag mong dumiin ang iyong mga daliri sa aking anak, Miranda. Ang bango ng isang sanggol ay hindi para sa mga taong amoy lason. Ang boses ni Felicity ay hindi nanginginig, bagaman ang kanyang nasunog na kamay ay kumikirot sa bawat pintig. Pumasok siya sa silid ng tila isang hanging amihan na biglang naging unos. Mabilis niyang kinuha si Baby Amelia mula sa crib, maingat ngunit may awtoridad, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa nanlilisik na mga mata ng kabit ng kanyang asawa. Isang mapang-uyat na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Miranda. Inayos niya ang kanyang buhok at tila walang anumang lumabas sa silid. Ngunit bago siya tuluyang lumampas sa pinto, ay bumulong siya. Ang ganda ng bata, Felicity. Kamukhang kamukha ni Gabriel. Sayang at mukhang kailangan niya ng bagong ina na hindi kargado ang isip at may pambili ng gatas. Nang makaalis si Miranda, mabilis na nilak ni Felicity ang pinto. Huminga siya ng malalim. Ang bawat hininga ay puno ng pait. Tiningnan niya ang susing nakuha niya sa salas. Alam niyang ito ang susi sa maliit na drawer sa study room ni Gabriel, ang lugar kung saan itinatago ng kanyang asawa ang mga lihim na hindi dapat makita ng sinuman. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, habang ang buong mansyon ay nahihimbing na sa alak at pagod mula sa party, dahan-dahang lumabas si Felicity. Hawak ang sanggol sa kanyang kaliwang braso at ang susi sa kanyang kanang kamay. Tinahak niya ang hallway patungo sa opisina ni Gabriel. Ang bawat tunog ng sahig na gawa sa Nara ay tila isang malakas na babala sa kanyang pandinig. Bawat anino ay tila isang bantay na handang sumigaw. Isang matigas na tunog ng bakal ang naririnig nang sa wakas ay bumukas ang trangka ng drawer. Doon, sa loob ng isang itim na folder, nakita ni Felicity ang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Hindi lamang titulo ng lupa ang nandoon. May mga listahan ng utang sa mga pating sa kasino na nagkakahalaga ng milyon-milyon at isang kasunduan na nagsasabing ibinibenta na rin ni Gabriel ang mga kagamitan sa tahiang bahay, ang mga makinang pilit na pinapatakbo ni Felicity araw-araw. Ngunit may isang pirasong papel ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang sulat kamay na resibo para sa isang condominium unit na nakapangalan kay Miranda. Ngunit ang perang pambayad ay nanggaling sa pre-need plan na inilaan ng mga magulang ni Felicity para sa pag-aaral niya noon. Sa gitna ng kanyang panginginig, mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at nilitratuhan ang bawat dokumento. Ito ang kanyang magiging sandata. Habang ginagawa ito, pumasok ang isang mensahe mula kay Leo. Nakaayos na ang pansamantala mong matutuluyan. Kailangan mo lang makakuha ng ebidensya ng falsification of documents. Mag-ingat ka, Felicity. May mga mata si Doña Imelda sa bawat sulok. Bumalik si Felicity sa kanyang silid-tahian. Hindi siya natulog. Sa halip, kinuha niya ang mga tira-tirang tela ng seda at satin. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang maliit na lampara, nagsimula siyang manahi. Hindi ito para sa butik ni Imelda. Gumagawa siya ng maliliit na sapatos at sombrero para sa mga sanggol, mga disenyo na punong-puno ng pagmamahal at sining na matagal na niyang ikinubli. Ito ang ating tiket palabas, Amelia. Bulong niya sa anak habang ang karayom ay mabilis na dumadaan sa tela. Ang bawat tahi ay isang hakbang palayo
sa impyernong ito. Kinaumagahan, palihim na pumasok si Nanay Ising. May dala itong isang lumang bayong na puno ng mga gulay, ngunit sa ilalim niyon ay itatago nila ang mga gawang produkto ni Felicity. Ibebenta ito ng pamangkin ko sa palengke at sa mga kakilala niya, Hija. Pakonti-konti, makakaipon tayo para sa pamasahe mo at pambili ng gamot ng bata. Ang bawat barya na kikitain ay itatago ni Felicity sa loob ng laylayan ng kanyang kutsyon. Ngunit habang nagpapalitan sila ng bulong ni Nanay Ising, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Gabriel, gulo-gulo ang buhok at namumula ang mga mata sa puyat. Tiningnan niya ang bayong ni Nanay Ising at ang mga telang hawak ni Felicity. Isang nakakatakot na katahimikan ang namayani sa silid. Tila ang hangin ay naging yelo na handang mabasag sa anumang sandali. Anong ginagawa niyo? Bakit tila nagmamadali kayong itago ang bayong na yan? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng hinala habang dahan-dahang lumalapit sa mesa ni Felicity. Isang mabigat na hakbang, pagkatapos ay isa pa, hanggang sa maramdaman ni Felicity ang init ng hininga nito sa kanyang batok. Ang mabigat na katahimikan sa loob ng silid-tahian ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ni Felicity. Ang bawat paghinga ni Gabriel sa kanyang batok ay amoy alak at panis na sigarilyo. Isang paalala ng gabi nitong ginugol sa piling ng bisyo at ibang babae. Sa ilalim ng mesa, ang mga daliri ni Felicity ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang duster. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ising, tinatanong kita, bakit parang may itinatago kayo sa bayong na yan? Muling untag ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging mas mababa at mas mapanganib. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa bayong na hawak ni Nanay Ising. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Sir Gabriel, ito po, mga tirang gulay lang po ito mula sa kusina. Mabilis na sagot ni Nanay Ising, bagaman ang kanyang boses ay bahagyang gumaralgal. Iuuwi ko po sana sa amin para ipakain sa mga alagang hayop. Sayang naman po kasi kung itatapon lang ni Doña Imelda. Isang mapait na ngiti ang sumungaw sa mga labi ni Gabriel. Hindi siya naniniwala. Sa isang biglang galaw, sinipa niya ang gilid ng bayong, dahilan upang tumagilid ito at kumalat ang ilang piraso ng lantang kangkong at amag na kamatis sa sahig. Ngunit sa ilalim ng mga basura, mabilis na tinakpan ni Nanay Ising ng kanyang malapad na palad ang bahagi kung saan nakatago ang mga disenyo ni Felicity. Gulay? O baka naman ninanakawan niyo na ang pamilya ko? Singhal ni Gabriel. Lumapit siya kay Felicity at marahas na hinawak ang kanyang baba. Pinipilit siyang tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Magsabi ka ng totoo, Felicity. May binabalak ba kayong dalawa? Alam mo namang sa isang salita ko lang kay Mama, bukas na bukas din ay nasa kalsada na kayong dalawa, kasama ang lampin ng anak mo. Wala kaming itinatago, Gabriel. Mahinang sagot ni Felicity. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang pilit na hindi pumatak. Nagtatrabaho lang ako rito, gaya ng gusto niyo. Ano pa bang gusto mong kunin sa akin? Kinuha mo na ang dangal ko, ang pera ng mga magulang ko. Pati ba naman ang huling pagkatao ko ay kukunin mo pa? Dahil sa pandidiri o baka dahil sa kaunting bahid ng konsensya, binitawan ni Gabriel ang mukha ni Felicity ng may puwersa. Huwag kang mag-inarte na parang biktima ka rito. Pinapakain ka namin. Binibigyan ka namin ng bubong. Kung hindi dahil sa amin, nasa kangkungan ka na. Padabog na lumabas si Gabriel ng silid, ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig ni Felicity ang kanyang huling sinabi na tila isang banta sa kanyang kinabukasan. Siguraduhin niyo lang na walang mawawala sa mga gamit dito. Dahil bukas, may darating na appraiser. Ibebenta na ni Mama ang ilang makina rito para pandagdag sa investment namin ni Miranda. Nang tuluyang mawala ang tunog ng mga yabag ni Gabriel, napaupo si Felicity sa sahig at humagulgol ng walang boses.
Ang bawat hibla ng pag-asa na binuo niya sa pamamagitan ng kanyang mga tahi ay tila unti-unting nalalagas. Ang mga makinang ito, ang tanging katuwang niya sa madidilim na gabi, ay kukunin na rin sa kanya. Iha, huwag kang mawawalan ng loob, bulong ni Nanay Ising habang mabilis na nililigpit ang mga gulay sa sahig. Naitago ko ang mga gawa mo. Ligtas ito. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Sa gitna ng kanyang pagluha, naramdaman ni Felicity ang isang mahinang paggalaw mula sa kanyang bulsa. Ang cellphone. Binuksan niya ito at nakita ang isang notification mula sa isang online selling group kung saan palihim na ipinost ng pamangkin ni Nanay Ising ang kanyang mga gawang sapatos para sa sanggol. Ma'am, sold out na po ang unang batch. Maraming nagtatanong kung may iba pa kayong designs. Ang gaganda po ng gawa nyo, parang galing sa ibang bansa. Isang kislap ng liwanag ang dumaan sa mga mata ni Felicity. Sa gitna ng dilim at pangaapi, ang kanyang sining ay nagsisimulang kilalanin. Ang bawat barya na kikitain niya ay magiging bala niya sa digmaang ito. Ngunit ang kagalakang iyon ay agad na putol nang makatanggap siya ng isa pang mensahe sa pagkakataong ito ay mula kay Leo. Felicity, mag-ingat ka. Nalaman ko na ang appraiser na darating bukas ay hindi lang para sa mga makina. May mga dokumentong inihanda si Doña Imelda para ideklarang unfit mother ka dahil sa kawalan mo ng trabaho at ari-arian. Gagamitin nila ang mga records mo sa ospital para palabasin na pabaya ka. Nanigas ang buong pagkatao ni Felicity. Tumingin siya kay Baby Amelia na noon ay mahimbing na natutulog, walang malay sa mga halimaw na nagbabalak na paghiwalayin silang mag-ina. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi niyo kailanman makukuha ang anak ko. Bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang sumpa na lumipad sa bintana patungo sa madilim na gabi. Kinuha ni Felicity ang kanyang karayom. Sa halip na matulog, sinimulan niyang tahiin ang isang maliit na pouch na itatago niya sa loob ng damit ni Amelia. Doon niya ilalagay ang orihinal na birth certificate ng bata at ang susing nakuha niya kay Gabriel. Ngunit habang abala siya sa pagtatahi, isang anino ang dahan-dahang dumaan sa ilalim ng siwang ng pinto. Ang tunog ng marahang paghinga sa labas ng silid-tahian ay nagpahiwatig na may isang taong nakikinig sa bawat galaw niya. Sino ang nagmamanman sa kanya sa kalaliman ng gabi? At narinig ba nito ang bawat bulong ng kanyang mga plano? Ang bawat tibok ng puso ni Felicity ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang anino sa ilalim ng pinto ay nanatiling hindi gumagalaw. Isang madilim na guhit na nagpapaalala sa kanya na sa loob ng mansyong ito, wala siyang puwang para sa lihim. Dahan-dahan niyang itinago ang pouch sa loob ng kanyang unan. Ang bawat galaw niya ay kasing ingat ng isang magnanakaw sa sarili niyang tahanan. Alam kong gising ka pa, Felicity. Ang ingay ng iyong paghinga ay abot hanggang dito sa labas. Ang boses ni Doña Imelda ay pumasok sa siwang ng pinto. Malamig at walang kabuhay-buhay. Hindi ito pumasok, hindi rin ito umalis. Nanatili lang ito doon, tila isang espiritong nagbabantay sa kanyang biktima. Matulog ka na. Kailangan mo ng lakas para bukas. Ayaw nating magmukha kang lanta at balisa sa harap ng ating panauhin, hindi ba? Baka isipin nila na totoo ang balitang hindi mo na kayang alagaan ang sarili mo, lalo na ang iyong anak. Dagdag pa ng matanda, bago narinig ni Felicity ang marahang paglayo ng mga yabag sa hallway. Hindi nakatulog si Felicity. Ang bawat minuto ng natitirang gabi ay ginugol niya sa pagtitig sa mukha ni Amelia. Sa bawat pag-angat at pagbaba ng maliit na dibdib ng sanggol, humuhugot siya ng lakas. Ang pag-ibig ng isang ina ay parang telang lino. Gaano man kuskusin at pilitin na punitin, nananatiling buo dahil sa tibay ng bawat hibla
ng kanyang paninindigan. Kinaumagahan, ang mansyon ay nabalot ng isang kakaibang tensyon. Dumating ang tinatawag nilang appraiser, isang lalaking nagngangalang Mr. Cheng, na may hawak na clipboard at nakasuot ng makapal na salamin. Ngunit habang tinitingnan nito ang mga makinang panahi, napansin ni Felicity na ang mga mata nito ay hindi lamang sa bakal at langis na katuon. Sinusuri nito ang bawat sulok ng silid-tahian, ang kalinisan ng paligid, at ang paraan ng pagkilos ni Felicity. "So this is the working environment?" Tanong ni Mr. Cheng sa wikang Ingles habang sinusulat ang isang bagay sa kanyang mga papel. "Yes, Mr. Cheng. At gaya ng nakikita mo, medyo makalat at hindi mainam para sa isang sanggol." Sagot ni Doña Imelda na nakatayo sa tabi nito, suot ang kanyang pinakamapagkalingang maskara. Nag-aalala nga kami ni Gabriel. Minsan kasi ay nakakalimutan ni Felicity ang oras dahil sa pagkahumaling niya sa pagtatahi. "We're worried about the baby's safety." "That's not true." Hindi napigilang sigaw ni Felicity. "Maayos kung naaalagaan si Amelia. Ang dumi at kalat na nakikita nyo ay dahil hindi nyo ako binibigyan ng oras para makapagpahinga." Nagkatinginan si Mr. Cheng at si Doña Imelda. Isang mapait na ngiti ang sumungaw sa labi ng matanda. "See? She's becoming hysterical again. Postpartum is really hard on some women, Mr. Cheng." Sa sandaling iyon, pumasok si Gabriel kasama si Miranda. Ang dalawa ay tila namamasyal lamang sa isang parke. Walang pakialam sa gulo na nililikha nila. Kinuha ni Miranda ang isa sa mga maliliit na sapatos na tinahi ni Felicity mula sa mesa. "Oh, so ito pala ang pinagkakaabalahan mo, Felicity. How cute. Pero parang pang-divisorya lang ang quality, right, babe?" Pang-uuyat ni Miranda sabay baling kay Gabriel. "Yeah, waste of time and materials," sagot ni Gabriel nang hindi man lamang tinitingnan ang kanyang asawa. "Mr. Cheng, pakitapos na ang appraisal. Gusto ko nang mailabas ang mga makinang ito bago magtanghalian." Naramdaman ni Felicity ang paghapon ng kanyang buong katawan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mr. Cheng, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa crib ni Amelia. Isang mahina at gumaralgal na ubo. Mabilis na lumapit si Felicity at hinipo ang noo ng anak. Halos mapaso siya sa tindi ng init. "Gabriel, may lagnat si Amelia. Kailangan nating dalhin siya sa doktor ngayon din." "Nag-iinarte ka na naman, Felicity," malamig na sabi ni Imelda. "Mainit lang ang panahon. Huwag mong gamitin ang bata para pigilan ang appraisal na ito." "Hindi ako nag-iinarte. Sobrang init niya," sigaw ni Felicity. Ang kanyang mga luha ay nagsisimulang dumaloy. "Nanay Ising, tulungan niyo ako." Ngunit bago pa makalapit si Nanay Ising, hinarangan siya ng mga bodyguard ni Doña Imelda. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling nakatitig si Mr. Cheng. Nagsusulat pa rin sa kanyang clipboard. "Mr. Cheng, as you can see, she's using the child to create a scene. This is exactly what we were talking about. Emotional instability." Kalmado pa ring sabi ni Imelda. Niyakap ni Felicity si Amelia ng mahigpit. Nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng puso ng sanggol. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang malupit na katotohanan. Gagamitin nila ang pagkakasakit ng kanyang anak upang patunayan na siya ay isang unfit mother sa harap ng appraiser na ang tunay palang pakay ay maging testigo sa korte. Tumayo si Felicity ng tuwid, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Kung ayaw niyo kaming tulungan, aalis kami rito." Ngayon din, hahakbang na sana si Felicity palabas ng pinto nang biglang isara ito ni Gabriel ng malakas. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Saan ka pupunta? Wala kang pera, wala kang matutuluyan. At higit sa lahat, wala kang karapatang ilabas ang anak ko sa bahay na ito." Banta ni Gabriel, ang kanyang muka ay tila isang halimaw na nag-aabang ng biktima. Eksaktong tumunog ang cellphone ni Felicity. Sa loob ng kanyang bulsa, isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero.
Sa gitna ng takot, sinagot niya ito. Hello? Felicity, huwag kang bibitaw. Ang boses sa kabilang linya ay malalim at pamilyar. Si Leo. Nasa labas na ako ng gate. Buksan mo ang GPS ng phone mo. May kumuha ng video sa loob ng mansyon ngayon din. At iyon ang magliligtas sa'yo. Napatingin si Felicity sa maliit na butas sa bintana. Doon, nakita niya ang isang driver ng isang itim na sasakyan na nakatitig sa kanila. At sa kamay nito, isang maliit na kamera ang nakatutok sa nagaganap na eksena sa loob ng silid-tahian. Ngunit bago pa makakilos si Felicity, biglang inagaw ni Miranda ang cellphone mula sa kanyang kamay at itinapon ito sa isang timba ng tubig na ginagamit sa paglalaba. Walang mamamatay sa lagnat, Felicity, pero mamamatay ang kinabukasan ng pamilyang ito kapag hindi natuloy ang appraisal dahil sa mga eksena mo. Ang boses ni Gabriel ay walang bahid ng pag-aalinlangan habang tinitingnan niya ang mga huling bula na lumalabas mula sa balisawsaw ng tubig kung saan lumubog ang cellphone ni Felicity. Kasabay ng pagpanaw ng ilaw ng aparato ay ang tila pagpikit din ng huling pag-asa ni Felicity na makahingi ng tulong sa labas. Sa kanyang bisig, naramdaman ni Felicity ang unti-unting pagbigat ng katawan ni Amelia. Ang iyak ng sanggol na kanina ay matinis at puno ng sakit ay napalitan ng isang mahinang ungol. Tila ba nauubusan na ito ng lakas upang ipaglaban ang sariling buhay. Ang init na nanggagaling sa balat ng bata ay sapat na upang pasuhin ang natitirang katinoan ni Felicity. Tingnan mo ang ginawa mo, Miranda. Sigaw ni Felicity. Ang kanyang tinig ay gumaralgal sa gitna ng galit at desperasyon. Anak ito ni Gabriel. Apo ito ni Imelda. Paano nyo nasisikmurang panoorin siyang mamatay sa harap nyo? Isang mapanghamong tingin lamang ang isinagot ni Miranda habang pinapagpag ang kanyang mga kamay na tila ba may duming dumikit doon. Sa isang sulok, si Doña Imelda ay abala sa pakikipag-usap kay Mr. Cheng. Pilit na inilalayo ang atensyon ng appraiser sa nagaganap na trahedya. I'm sorry, Mr. Cheng. My daughter-in-law is really unstable. Bulong ni Imelda, ang kanyang boses ay puno ng pekeng hapis. Kailangan na talaga namin siyang ipagamot. Pagkatapos nito, naramdaman ni Felicity ang isang matalim na kirot sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga tahi ay tila nagre-rebelde sa bawat bigat ng kanyang paghinga. Ngunit hindi ang pisikal na sakit ang nagpapabagsak sa kanya, kundi ang malamig na katotohanang ang mga taong itinuring niyang pamilya ay mas pinapahalagahan ang mga bakal na makina kaysa sa buhay ng isang inosenteng sanggol. Dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Felicity. Ang kanyang mga kamay ay nakapamulsa. Walang anumang bakas ng pagmamalasakit. Ibigay mo sa akin ang bata, Felicity. Dadalhin siya ni Mama sa loob at bibigyan ng paracetamol. Mag-focus ka rito sa mga dokumento kung gusto mong matapos na ang lahat ng ito. Huwag mong hahawakan ang anak ko. Mabilis na bulyaw ni Felicity habang pilit na inilalayo si Amelia. Alam ko ang plano niyo. Gusto niyo siyang ilayo sa akin para hindi ako makalabas ng bahay na ito. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay nabasag ng isang nakakatakot na tunog. Ang mahinang ubo ni Amelia, ay naging isang gumaralgal na tunog ng paghinga at ang kanyang maliliit na labi ay nagsisimulang mawalan ng kulay. Ang sanggol ay nagsimulang manginig sa bisig ni Felicity, isang kombulsyon dahil sa taas ng lagnat. Amelia! Anak! Gabriel! Tumawag ka ng ambulansya! Ang sigaw ni Felicity ay umaling-awngaw sa buong mansyon. Isang tinig na puno ng dugong nagmumula sa kanyang durog na puso. Ngunit si Gabriel ay nanatiling nakatayo, tila isang ribulto ng kawalang hiyaan. Sa halip na tumulong, tiningnan lamang niya ang kanyang relo. Si Doña Imelda naman ay mabilis na hinarangan ng pintuan
Ayaw hayaang makalabas ang anumang ingay na makakaabla sa kanilang transaksyon. Sa gitna ng kadilimang ito, isang liwanag ang nagmula sa bintana. Ang driver sa labas, ang tauhan ni Leo, ay hindi na lamang nakamasid. Nakita ni Felicity ang pagbaba nito sa sasakyan at ang paglapit nito sa gate ng mansyon. Ngunit ang gate ay nakakubli sa likod ng matataas na pader at mga armadong gwardya ng mga Santos. Niyakap ni Felicity ang nanginginig na anak. Sa bawat patak ng kanyang luha, sa pisngi ni Amelia, isang sumpa ang nabubuo sa kanyang isipan. Kung ito na ang huling sandali na magkasama sila, sisiguraduhin niyang hindi siya mamamatay ng tahimik. Dahan-dahang tumayo si Felicity, bitbit ang nanginginig na sanggol. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ay naging kasing talas ng mga karayom na ginagamit niya sa pagtatahi. Tumingin siya ng diretso kay Mr. Cheng, na ngayon ay halatang balisa na sa kanyang nakikita. Mr. Cheng, ang boses ni Felicity ay naging malamig at matatag, tila isang hanging amihan na naging yelo. Hindi niyo ba itatanong kung bakit ang mga makinang ito ay may mga bakas ng dugo? O kung bakit ang may-ari ng mga makinang ito ay nakaratay at hindi pinapayagang lumabas kahit mamamatay na ang kanyang anak? Nanlaki ang mga mata ni Imelda. Felicity, tumahimik ka. Ngunit hindi tumigil si Felicity. Inilabas niya mula sa kanyang unan ang pouch na naglalaman ng susing nakuha niya kay Gabriel. Mr. Cheng, sa loob ng drawer sa opisina ni Gabriel, makikita niyo ang mga pekeng dokumento na ginamit nila para dayain ang bangko. At ang susing ito ang magpapatunay na ang pamilyang ito ay hindi lamang mga negosyante, kundi mga magnanakaw. Sa isang biglang galaw, sinubukan ni Gabriel na sunggaban si Felicity, ngunit isang malakas na tunog ng pagbagsak ng gate ang narinig mula sa labas. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang lumapit, mabilis at nakakabulahaw. Napatigil ang lahat. Ang mukha ni Doña Imelda ay naging kasing puti ng papel, habang si Gabriel ay mabilis na binitawan ang braso ni Felicity. Sa labas, ang boses ng isang lalaki ay umalingaw-ngaw sa megaphone. Pamilya Santos, buksan ang gate! May report kami ng illegal detention at child endangerment. Napatingin si Felicity sa bintana. Si Leo, dumating siya. Ngunit habang papalapit ang tulong, naramdaman ni Felicity ang biglang pagtigil ng panginginig ni Amelia. Ang sanggol ay naging masyadong tahimik, masyadong malambot. Amelia, bulong ni Felicity, ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Amelia, anak, gumising ka. Patay na ang mundo ko kung hindi muling iiyak ang aking anak. Ang bulong na ito ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa bawat ugat ni Felicity. Sa kanyang mga bisig, ang katawan ni Amelia ay tila isang manikang gawa sa basahan. Malambot, walang bigat at nakakatakot ang pananahimik. Ang init na kanina ay nakakapaso, ay tila unti-unting pinapalitan ng isang malamig na pakiramdam na magmumula sa kawalan ng malay ng sanggol. Amelia, Amelia, gumising ka. Huwag mong iwan si nanay. Ang hiyaw ni Felicity ay hindi na boses ng isang tao. Ito ay isang ungol ng isang sugatang hayop na nawalan ng katuwang. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Pilit na ibinibigay ang sariling hininga, ang sariling buhay, sa pamamagitan ng mga luhang pumapatak sa maputlang mukha ng anak. Ang katahimikan ng silid ay nabasag ng marinig ang sunod-sunod na malalakas na tunog ng mga bakal na nagbabanggaan sa labas. Ang gate ng mansyon ay tuluyan ng bumigay. Maririnig ang mabilis na pagtakbo ng mga mabibigat na bota sa semento. Kasunod, ang tunog ng pagkapunit ng kahoy nang pilit na buksan ng mga awtoridad ang pangunahing pinto ng bahay. Pulis ito! Walang gagalaw! Ang sigaw na iyon ay umalingaw-ngaw sa buong hallway. Kasunod,
ang pagpasok ng ilang armadong lalaki sa silid tahian. Sa likod ng mga pulis, pumasok ang isang lalaking hinihingal. Gulo-gulo ang buhok ngunit ang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala, si Leo. Agad na dumapo ang kanyang paningin kay Felicity na nakasalampak sa sahig. Yakap ang isang tila wala ng buhay na sanggol. "Felicity!" sigaw ni Leo. Akma siyang lalapit nang harangan siya ni Gabriel. "Anong karapatan niyo na pasukin ang bahay ko? Get out! This is a private property." Bulyaw ni Gabriel, bagaman ang panginginig ng kanyang boses ay nagpapakita ng kanyang matinding takot. Hindi siya pinansin ni Leo. Sa isang mabilis na galaw, itinulak niya si Gabriel at lumuhod sa tapat ni Felicity. "Ibigay mo sa akin si Amelia, Felicity. May medical team sa labas. Kailangan natin siyang maisalba." Ayaw niyang gumising, Leo. Ayaw niyang gumising. Humahagulgol na sabi ni Felicity. Ang kanyang mga kamay ay ayaw bumitaw sa anak. "Dadalhin natin siya sa ospital. Maniwala ka sa akin. Hindi siya mawawala." Pangako ni Leo. Ang kanyang boses ay matatag sa gitna ng kaguluhan. Dahan-dahan niyang kinuha ang sanggol at mabilis na tumakbo palabas, kung saan naghihintay ang isang ambulansya na may umiikot na mga ilaw na kulay asul at pula. Habang nangyayari ito, sinubukan ni Doña Imelda na tumakas patungo sa kanyang silid, ngunit hinarangan siya ng isang opisyal ng pulisya. "Doña Imelda Santos, kailangan niyo kaming samahan sa presinto para sa questioning tungkol sa report ng illegal detention at child endangerment." "This is a mistake! My daughter-in-law is crazy! She's the one who hurt the baby!" Pagsisinungaling pa rin ni Imelda. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng desperation. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, lumapit si Felicity. Sa gitna ng kanyang panghihina, tumayo siya ng tuwid. Ang bawat hapdi ng kanyang tahi ay tila naging gasolina na nagpaliyab sa kanyang galit. Kinuha niya ang pouch mula sa kanyang bulsa at itinaas ito sa harap ng opisyal. Narito ang mga ebidensya. Ang boses ni Felicity ay malamig at malinaw. Ang susing ito ay para sa drawer ni Gabriel kung saan nakatago ang mga pekeng dokumento. At ang appraiser na ito, si Mr. Cheng, ay saksi sa kung paano nila hinayaang mag-seizure ang anak ko nang hindi tumatawag ng tulong. Napatitig si Gabriel kay Felicity. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at takot. "Felicity, babe, pag-usapan natin ito. I love you. Alam mo yan." Isang malakas na sampal ang sumalubong sa mukha ni Gabriel. Isang sampal na nagmula sa lahat ng buwan ng pagtitiis at pang-aapi. Ang tunog ng palad ni Felicity na tumama sa pisngi ni Gabriel ay tila isang hudyat ng katapusan ng kanilang pagsasama. "Huwag mong babanggitin ang salitang pag-ibig, Gabriel. Ang pag-ibig ay hindi pumapatay ng sariling anak." Bulong ni Felicity, bago siya tumalikod at sumunod kay Leo patungo sa ambulansya. Sa loob ng sasakyan, binalot ng tunog ng oxygen machine at ang mabilis na tibok ng monitor ang katahimikan. Hawak ni Felicity ang maliit na kamay ni Amelia. Pilit na hinahanap ang anumang senyales ng buhay. Sa kabilang dako ng upuan, si Leo ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ni Felicity bilang suporta. "Mabubuhay siya, Felicity. Malakas si Amelia dahil anak mo siya." Bulong ni Leo. Ngunit pagdating sa emergency room, mabilis na pinalabas si Felicity ng mga nurse. Ang tanging nakikita niya ay ang pagpasok ng kanyang anak sa likod ng mga puting kurtina. Kasunod ang pagtakbo ng mga doktor. Naupo si Felicity sa malamig na upuan sa hallway. Ang kanyang damit ay may mga bakas pa ng dugo at pawis. Sa gitna ng katahimikan ng ospital, isang nurse ang lumabas. Ang mukha ay seryoso at may hawak na clipboard. "Kayo po ba ang ina ni Baby Amelia Santos?" tanong ng nurse. Tumayo si Felicity. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. "Opo, ako po. Kumusta ang anak ko?" Tumingin ang nurse kay Felicity. Pagkatapos ay kay Leo.
Bago ito bumuntong hininga, nagkaroon po siya ng severe febrile seizure dahil sa infection. Stable na po ang kanyang temperature, pero may kailangan po kaming ipaalam sa inyo tungkol sa mga nakita namin sa kanyang test results. Ang kaba sa dibdib ni Felicity ay napalitan ng isang panibagong uri ng takot. Ano ang nahanap nila sa kanyang anak? At sapat ba ang lahat ng kanyang ginawa upang tuluyang mailigtas ang bata mula sa anino ng pamilya? Santos? Ang bata ay hindi lamang dumanas ng kumbulsyon dahil sa lagnat, Mrs. Santos. Nakita rin namin sa kanyang blood test na siya ay dumaranas ng severe dehydration at electrolyte imbalance. Mga senyales ng hindi tamang pagpapakain at matinding kapabayaan. Ang mga salita ng doktor ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa kaluluwa ni Felicity. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito, nararamdaman ni Felicity ang tindi ng kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Ang pagpilit ni Doña Imelda na bigyan ng malabnaw na formula ang bata sa halip na gatas ng ina, ang pagkakulong sa kanila sa mainit na silid-tahian, at ang pagkakait ng gamot. Lahat ng yon ay nakasulat na ngayon sa medikal na record ni Amelia bilang ebidensya ng kalupitan. Doc, magiging maayos po ba ang anak ko? Ang boses ni Felicity ay tila isang marahang paghingi ng tawad sa hangin. Gagawin namin ang lahat, ngunit kailangan niyang manatili sa ICU para sa obserbasyon at kailangan ko ring ipaalala sa inyo. Bilang ina, maaari kayong maimbestigahan ng social services dahil sa kalagayan ng bata. Dugtong ng doktor, ang kanyang tingin ay seryoso at tila may bahid ng pagdududa. Napahawak si Felicity sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Sa sandaling iyon, ang sakit sa kanyang puson ay muling nag-alab. Naramdaman niya ang init ng malapot na likido sa kanyang balat. Ang kanyang mga tahi ay tuluyan ng bumukas dahil sa tindi ng stress at paggalaw kanina. Ang puting sahig ng ospital ay dahan-dahang napatakan ng pula, ngunit hindi ito ininda ni Felicity. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang sanggol na nasa loob ng glass box, nakakabit sa mga tubo, na tila ba ninanakawan ito ng pagkabata. Felicity, kailangan mo ring magpagamot. Dumudugo ka. Ang boses ni Leo ay puno ng taranta habang inaalalayan siyang maupo sa isang wheelchair. Huwag niyo akong alalahanin. Ang anak ko, Leo. Baka kunin nila sa akin si Amelia dahil sa ginawa ni na Gabriel. Hikbi ni Felicity, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Leo. Habang isinusugod si Felicity sa sarili niyang treatment room, ang balita tungkol sa nangyari sa mansyon ng mga Santos ay nagsimula ng kumalat sa social media. Ang video na kinuha ng tauhan ni Leo ay naging viral. Ang eksena kung saan hinarangan ni Imelda ang pinto habang nanginginig ang sanggol ay napanood ng libu-libong tao. Ang dating respetadong pamilya Santos ay naging sentro ng puot ng buong bansa. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim na selda sa presinto, si Gabriel ay nakaupo sa sulok, hawak ang kanyang ulo. Ang kanyang kislap at yabang ay nawala. Napalitan ng takot habang naririnig ang boses ng ibang mga bilanggo. Si Doña Imelda naman, kahit nasa loob ng interrogation room, ay pilit pa rin gumagamit ng kanyang impluensya. Tandaan niyo ito, wala kayong mapapatunayan, kasinungalingan lahat iyan ng baliw kong manugang. Sigaw ni Imelda sa mga pulis, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ngunit hindi niya alam na sa labas, si Leo ay nagsumite na ng mga dokumentong nakuha ni Felicity mula sa drawer, ang mga pekeng pirma, at ang ebidensya ng paglustay sa pera ng mga magulang ni Felicity. Ang katarungan na matagal nang itinago sa ilalim ng mga telang seda ay unti-unti nang lumalabas sa liwanag. Nakalipas ang 3 araw, nagising si Felicity sa isang tahimik na silid ng ospital. Sa tabi ng kanyang kama, nakita niya ang isang maliit na basket na naglalaman ng mga prutas at isang card. Galing ito sa mga taong nakapanood ng video
at sa mga nakabili ng kanyang mga gawang sapatos online. Maraming mga ina ang nagpahayag ng suporta para sa kanya. Pumasok si Leo na may dalang magandang balita. Stable na si Amelia Felicity. Maaari mo na siyang makita mamaya. At may isa pa, ang social services ay nagbigay ng pansamantalang proteksyon. Dahil sa video at sa mga medical records, hindi nila kukunin ang bata sa'yo. Sa halip sila pa ang magiging saksi natin laban sa mga santos. Tumulo ang luha ng kagalakan sa mga mata ni Felicity. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang pamilya, Santos ay mayroon pa ring mga huling alas at ang bahay ng kanyang mga magulang ay nananatiling nasa bingit ng foreclosure. Leo, ang bahay. Kailangan ko itong mabawi. Bulong ni Felicity habang tinitingnan ang kanyang nanginginig na mga kamay. May plano tayo, Felicity, pero kailangan mong magpalakas. Ang Amelia's Grace ay hindi lang isang pangalan ng tindahan. Ito ang magiging sandata mo para makuha ang lahat ng nawala sa'yo, sagot ni Leo. Habang nag-uusap ang dalawa, isang nurse ang pumasok at may iniabot na isang asul na envelope. May nag-iwan po nito sa information desk para sa inyo, Mrs. Santos. Isang babaeng nakasuot ng malaking salamin at bandana. Nang buksan ni Felicity ang envelope, nakita niya ang isang litrato. Litrato ito ni Gabriel at Miranda na nasa loob ng isang hindi pamilyar na gusali. May hawak na mga bagong susi. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mensahe sa pulang tinta. Akala mo ba tapos na kami sa'yo? Sa amin pa rin ang huling halakhak. See you in court, ex-wife. Ang kamay ni Felicity ay nanigas. Ang mensahe ay hindi lamang banta, kundi isang pahiwatig na mayroon pang mas malalim na sabuatan sa pagitan ni na Miranda at ng pamilya Santos na hindi pa niya natutuklasan. Ang akala mo ba, ang isang pirasong video at ang mga luhang yan ang magliligtas sa iyo, Felicity? Nagkakamali ka. Sa mundong ito, ang papel na may pirma ang batas, hindi ang pusong sugatan. Ang bulong na yon ni Miranda ay tila isang malamig na hanging pumasok sa silid ng ospital. Sa kalaliman ng gabi, nakatayo siya sa paanan ng kama ni Felicity. Ang kanyang pulang damit ay tila isang mantsa ng dugo sa gitna ng kaputian ng silid. Walang nakakita sa kanyang pagpasok. Ang gabi ay naging kakampi ng kanyang masamang balak. Sa ilalim ng manipis na kumot, naramdaman ni Felicity ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang hapdi ng kanyang muling tinahing operasyon ay tila isang paalala ng kanyang kahinaan. Ngunit ang titig ni Miranda ay mas masakit pa sa anumang hiwa ng scalpel. Bakit ka narito? Ang boses ni Felicity ay mahina, ngunit may bahid ng determinasyong hindi niya alam na taglay niya. Tapos na ang laro niyo, Miranda. Hawak na ng mga pulis si Gabriel. Isang mapait at nakakainsultong tawa ang pinakawalan ni Miranda. Humakbang siya palapit, sapat na upang maamoy ni Felicity ang matapang niyang pabango na tila sumasakal sa hangin. Si Gabriel, ang lalaking yon, ay isang piyesa lamang na madaling palitan. Ngunit ang bahay ng mga magulang mo, iyon ang tunay na premyo. Alam mo ba kung bakit kampante pa rin ako? Dahil ang kumpanya ng tatay ko ang siyang bumili ng utang ni Gabriel sa kasino. Sa madaling salita, Felicity, ako na ang may-ari ng tinitingala mong tahanan. Parang isang kidlat na tumama sa dibdib ni Felicity ang bawat salitang iyon. Ang bahay kung saan siya unang humakbang, ang bahay kung saan itinuro sa kanya ng kanyang ina ang sining ng pagtatahi, ay mapupunta sa babaeng sumira sa kanyang pamilya. Naramdaman ni Felicity ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang unti-unting paglabo ng kanyang paningin dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi niyo magagawa yon, bulong ni Felicity. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng bakal na higaan. Magagawa namin.
At ginawa na namin, ani Miranda, habang inilalabas ang isang dokumento na may tatak ng bangko. Bukas na bukas din, itatayo na ang karatula ng foreclosure sa harap ng bakuran nyo. At kapag nangyari iyon, wala ka nang babalikan. Mananatili kang isang pulubi, kasama ang iyong sakiting anak. Nang tuluyang lumabas si Miranda, nang may nakakalokong nangiti, naiwan si Felicity sa gitna ng katahimikan na tila ba bumibigat sa bawat segundo. Ang tunog ng monitor ng kanyang puso ay tila isang mabilis na orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanyang nakaraan. Ang bawat hibla ng kanyang pag-asa ay tila unti-unting nalalagas, gaya ng mga sinulid na naputol sa gitna ng pagtatahi. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Si Leo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Bitbit ang isang baso ng tubig at mga bagong dokumento. Leo, kailangan kong pumunta sa bahay. Ang boses ni Felicity ay puno ng desperasyon. Kailangan ko itong makita bago nila tuluyang makuha. Felicity, hindi ka pa pwedeng lumabas. Sariwa pa ang tahi mo. Pigil ni Leo. Ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa balikat ni Felicity upang bigyan siya ng kapanatagan. Kung hindi ako kikilos ngayon, wala na akong matitira para kay Amelia. Hikbi ni Felicity. Ang kanyang mga luha ay parang ulang bumabaha sa kanyang maputlang pisngi. Ito na lang ang tanging alaala ng mga magulang ko. Leo, parang awa mo na. Sa kabila ng mga babala ng mga doktor, tinulungan ni Leo si Felicity na makalabas ng ospital ng madaling araw. Gamit ang isang wheelchair patungo sa sasakyan, tahimik nilang tinahak ang daan patungo sa lumang bayan kung saan matatagpuan ang tahanan ng mga magulang ni Felicity. Nang makarating sila, ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip sa mga puno ng mangga. Ngunit ang puso ni Felicity ay tila nadurog nang makita niya ang eksena sa harap ng kanilang gate. Isang malaking karatula na may nakasulat na foreclosed, ang kasalukuyang ipinapako ng dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng kumpanya ni na Miranda. Bumaba si Felicity sa sasakyan, ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagpunit sa kanyang laman. Nilapitan niya ang gate. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay humawak sa kalawangin, ngunit pamilyar na rehas. Doon, sa loob ng bakuran, nakita niya ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa balkonahe ng kanyang bahay. Hindi iyon si Miranda, hindi rin iyon si Gabriel. Ang lalaking nakatayo doon, may hawak na tasa ng kape at tila pagmamay-ari na ang buong lugar, ay ang sariling kapatid ni Gabriel na si Rafael. Ang taong matagal nang nawala sa bansa at ang kaisa-isang tao na kinatatakutan maging ni Doña Imelda. Tumingin si Rafael kay Felicity. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit tila may malalim na misteryong itinatago. Sa wakas, nagbalik ka, Felicity. Ngunit natatakot akong sabihin na huli na ang lahat para sa bahay na ito. Bakit narito ang kapatid ni Gabriel? At ano ang tunay niyang papel sa pagkakalubog ni Gabriel sa utang? Ang hangin ay tila naging yelo sa paligid ni Felicity, habang ang isang katanungan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kaaway ba ang taong ito o ang huling susi sa kanyang kaligtasan? Ang bawat rehas na ito ay saksi sa aking paglaki, ngunit ngayon ay tila malamig na bakal na lamang na nagtataboy sa akin sa sarili kong tahanan. Ang boses ni Felicity ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig ng madaling araw, kundi dahil sa hapdi ng bawat gunita na nakatira sa loob ng bakurang iyon. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kalawanging gate. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa metal sa desperasyong huwag tuluyang mabitawan ang huling alaala ng kanyang mga magulang. Sa itaas ng balkonahe, ang anino ni Rafael ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang usok mula sa kanyang tasa ng kape ay dahan-dahang humahalo sa hamog ng umaga.
tila isang mapanlinlang na kapayapaan sa gitna ng unos na kinakaharap ni Felicity. Dahan-dahan itong bumaba ng hagdan, ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang hatol na nagpapabigat sa dibdib ni Felicity. Huwag kang tumingin sa akin na parang ako ang pumatay sa mga pangarap mo, Felicity. Ang boses ni Rafael ay malalim, walang emosyon, ngunit may kakaibang bigat na tila galing sa ilalim ng lupa. Huminto siya sa kabilang panig ng gate, ilang pulgada lamang ang layo mula sa nanginginig na mga kamay ng babae. Hindi ako ang nagsugal ng perang hindi ko pag-aari. Hindi ako ang pumirma sa mga dokumentong nagbenta sa bahay na ito. Ang kapatid ko ang gumawa niyan. Ako lang ang sumalo sa dumi na iniwan niya. Pero bakit ikaw? Hikbi ni Felicity. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Kung ikaw ang nakabili ng utang ni Gabriel, bakit hindi mo ibalik sa akin ang bahay na ito? Alam mo kung gaano ito kahalaga sa mga magulang ko. Magkapatid kayo, Rafael, pero hindi ibig sabihin noon ay kailangan mong maging kasing sama niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. Inilapit niya ang kanyang mukha sa rehas, sapat na upang makita ni Felicity ang tila mga pilat ng nakaraan sa kanyang mga mata. Ang katarungan ay hindi ibinibigay ng libre, Felicity. Sa pamilyang Santos ang lahat ay may kapalit. Ibinenta ni Gabriel ang bahay na ito sa kumpanya ni Miranda. At binili ko ito mula sa kanila para hindi tuluyang mawala sa pangalan ng mga Santos. Sa madaling salita, ang bahay na ito ay akin na. At ikaw, wala ka ng karapatan dito. Naramdaman ni Felicity ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Kung hindi siya mabilis na nasalay ng mga bisig ni Leo, baka tuluyan na siyang bumagsak sa malamig na kalsada. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang matalim na gunting na gumupit sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Rafael, sapat na yan, singit ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at proteksyon. Katatapos lang operahan ni Felicity. Kung may kaunting awa ka pa sa katawan, hayaan mo siyang makapasok para makuha ang ilang gamit niya at ng anak niya. Tinitigan ni Rafael si Leo. Pagkatapos ay muling bumaling kay Felicity. Ang kanyang tingin ay bumaba sa nasunog na kamay ng babae na nakabalot pa rin ng benda. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tila ba ang hangin mismo ay huminto sa pag-ihip upang makinig sa kanyang desisyon. Sige. Sa wakas ay sabi ni Rafael, inilabas niya ang susi at dahan-dahang binuksan ang gate. Ang tunog ng umiiyak na bakal ay tila isang paalam para kay Felicity. Bibigyan kita ng isang oras para kunin ang lahat ng kailangan mo. Pagkatapos noon, kailangang sarado na ang pintong ito para sa'yo. Pumasok si Felicity sa loob ng bahay. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay sa nakaraan. Ang amoy ng lumang kahoy at ang tila naririnig na tawa ng kanyang ina sa kusina ay nagpabaha ng emosyon sa kanyang puso. Pumunta siya sa kanyang lumang silid at mabilis na kinuha ang mga natitirang tela, ang kanyang mga paboritong karayom at ang maliit na kahon na naglalaman ng mga litrato ng kanyang mga magulang. Ngunit habang binubuksan niya ang isang lihim na drawer sa ilalim ng cabinet ng kanyang ina, may isang bagay siyang nahanap na hindi niya inaasahan. Isang lumang sulat na nakapangalan sa kanya na ang petsa ay ilang linggo bago pumanaw ang kanyang ama. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang nilalaman nito. Doon, nalaman niya ang isang lihim na kailanman ay hindi binanggit sa kanya. Ang kanyang ama ay may pinautang na malaking halaga kay Doña Imelda Taon na ang nakalilipas upang isalba ang negosyo ng mga Santos. Isang utang na kailanman ay hindi nabayaran at may kasamang kasunduan tungkol sa pagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng mansyon ng mga Santos. Napahawak si Felicity sa kanyang dibdib. Ang susing hawak niya sa kanyang bulsa, ang susing nakuha niya kay Gabriel, ay tila biglang naging mainit. Napagtanto niya na ang susing iyon ay hindi lamang para sa drawer ng mga utang, kundi para sa isang vault sa mansyon
kung saan nakatago ang orihinal na kasunduang ito. Mabilis na lumabas si Felicity, bit-bit ang kanyang mga gamit at ang lihim na sulat. Nakatayo pa rin si Rafael sa may gate, tila isang rebulto na naghihintay sa kanyang pag-alis. "Tapos na ako," sabi ni Felicity. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. May isang bagong liwanag sa kanyang mga mata, isang apoy ng determinasyon na mas matindi pa sa anumang galit. "Mabuti naman," sagot ni Rafael habang isinasara ang gate. "Saan ka na pupunta ngayon, Felicity?" "Sa kalsada kasama ang sakitin mong anak." Tumingin si Felicity nang diretso sa mga mata ni Rafael. "Hindi ako pupunta sa kalsada, Rafael. Pupunta ako sa korte. At kapag natapos na ako, hindi lamang ang bahay na ito ang mababawi ko. Mababawi ko ang lahat ng ninakaw ng pamilya niyo sa amin, kasama na ang dangal na tinapakan niyo." Habang papalayo ang sasakyan ni Leo, tinitingnan ni Felicity ang kanyang bahay sa huling pagkakataon. Alam niyang ito na ang huling araw na siya ang talunan. Ngunit sa likuran nila, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod. Hindi ito sasakyan ni Gabriel. Ang driver ng sasakyang yon ay may hawak na radyo at bumubulong. Nakuha na niya ang sulat. Alam na niya ang totoo. Ano ang susunod na utos, Doña Imelda? Ang bawat patak ng ulan sa bintana ng sasakyan ay tila mga luhang naguhugas sa bakas ng aking pagkatalo. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang unos. Ang sasakyan ni Leo ay dahan-dahang huminto sa tapat ng isang maliit at lumang apartment sa dulo ng isang tahimik na eskinita. Malayo ito sa kislap at rangya ng mansyon ng mga Santos, ngunit para kay Felicity, ang bawat bitak sa pader niyon ay mas matamis kaysa sa mga gintong hawla na kanyang pinanggalingan. Maingat niyang kinalong si Amelia. Ang sanggol ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang hininga ay maayos na at wala na ang nakakatakot na gumaralgal na tunog sa kanyang dibdib. "Dito muna kayo, Felicity. Ligtas kayo rito. Walang nakakaalam ng lugar na ito kundi ako lang at ang aking mga pinagkakatiwalaang tauhan," bulong ni Leo habang inaalalayan si Felicity na pumasok sa loob. Nang mailapag niya ang kanyang mga gamit, agad na inilabas ni Felicity ang lumang sulat mula sa kanyang bulsa. Ipinatong niya ito sa maliit na lamesang kahoy. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa tindi ng rebelasyong hawak niya. Nilapitan siya ni Leo. Ang kanyang mukha ay seryoso habang binabasa ang bawat salitang nakasulat sa kupas na papel. "Kung totoo ang nakasulat dito, Felicity, hindi lang pala utang ang pinag-uusapan natin. Ang lupang kinatatayuan ng mansyon ng mga Santos ay nakasangla sa tatay mo. At dahil hindi ito nabayaran ni Doña Imelda sa loob ng 20 taon, may karapatan ka na bawiin ang titulo ng lupang yon." Ani Leo, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. "Kaya pala ganoon na lamang ang galit sa akin ni Mama. Kaya pala pilit nila akong kinulong at minaliit." Hikbi ni Felicity. "Natatakot silang malaman ko na ang tinitingala nilang kaharian ay nakatayo sa lupang pag-aari ng pamilya ko." Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, naramdaman ni Felicity ang isang kakaibang pakiramdam. Ang katahimikan sa labas ng apartment ay tila masyadong mabigat. Lumapit siya sa bintana at dahan-dahang hinawi ang kurtina. Sa dulo ng kalsada, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita niya ang isang itim na sasakyan. Hindi ito gumagalaw, ngunit ang usok mula sa tambutso nito ay nagpapatunay na may tao sa loob na naghihintay. "Leo, sinusundan tayo," bulong ni Felicity. Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang sistema. Mabilis na pinatay ni Leo ang ilaw sa loob ng silid. "Huwag kang lalapit sa bintana. Tatawagan ko ang aking mga security. Huwag kang mag-alala, Felicity. Hindi nila kayo mahahawakan." Sa gitna ng kadiliman, umupo si Felicity sa tabi ng crib ni Amelia. Kinuha niya ang kanyang karayom at isang piraso ng puting tela. Kahit sa dilim, ang kanyang mga daliri
ay tila may sariling isip, dahan-dahang humahabi ng isang disenyo. Ang sining ng pagtatahi ay naging kanyang dasal. Ang bawat tusok ay isang paraan upang pakalmahin ang kanyang nagkakagulong isipan. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling tila tumitigil ang mundo at tanging ang paglikha ng kagandahan ang mahalaga. Nakalipas ang ilang oras, isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Hindi ito ang marahas na katok ng mga pulis o ang galit na katok ni Gabriel. Ito ay isang marahan, ritmo na katok na tila ba humihingi ng pahintulot. Nang buksan ni Leo ang pinto ng may pag-iingat, nakita nila ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng isang courier. May dala itong isang malaking kahon na nakabalot sa itim na papel. Para kay Mrs. Felicity Santos po. Galing kay Mr. Rafael Santos. Sabi ng lalaki bago mabilis na umalis. Binuksan ni Felicity ang kahon ng may halong takot at kuryosidad. Sa loob niyon, nakita niya ang isang mamahalin at makabagong makinang panahi. Ang makinang matagal na niyang pinapangarap na magkaroon, ngunit kailanman ay hindi binili ni Gabriel para sa kanya. Sa ibabaw ng makina, may isang maikling sulat na nakalagay. Gamitin mo ang sandatang ito, Felicity. Ang digmaan sa korte ay matagal, ngunit ang digmaan sa publiko ay naipapanalo sa pamamagitan ng talento. Magkita tayo sa muling pagbubukas ng kaso. P.S. Ang itim na sasakyan sa labas ay akin. Sila ang proteksyon mo laban sa aking ina. Nanigas ang buong pagkatao ni Felicity. Si Rafael, ang taong nagtaboy sa kanya sa sarili niyang bahay, ay siya ring nagpapadala ng proteksyon at sandata? Ano ang tunay na laro ng nakakatandang kapatid ni Gabriel? Kaibigan ba siya o isang mas matalinong kaaway na nag-aabang ng tamang pagkakataon? Habang tinitingnan ni Felicity ang makinang panahi, isang panibagong katanungan ang umusbong. Kung alam ni Rafael ang tungkol sa sulat at ang utang ng kanyang ina, bakit niya tinutulungan si Felicity? At ano ang kapalit na hihingi nito sa sandaling bumagsak na si Doña Imelda? Eksaktong tumunog ang cellphone palya ni Leo. Felicity, may masamang balita. Nagpiyansa si Gabriel at ayon sa aking source, patungo siya ngayon sa kinaroroonan ni Miranda upang magplano ng isang bagay na hindi natin inaasahan. Ang hawak na tela ni Felicity ay nahulog sa sahig. Ang tunog ng tela na dumampi sa semento ay tila isang babala na ang kapayapaang tinatamasa niya ay pansamantala lamang. Ang anino ni Gabriel ay muling gumagapang at sa pagkakataong ito, wala na itong ititira. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng aking bagong makina ay tila isang kumpas ng orkestra na naghuhudyat ng aking pagbangon at sa bawat tusok ng karayom, tinatahi ko ang aking bagong baluti laban sa mga halimaw ng aking nakaraan. Ang mahinang ugong ng makinang panahi sa loob ng maliit na apartment ay nagsilbing tanging musika ni Felicity sa kalaliman ng gabi. Habang ang buong mundo ay nahihimbing, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa telang sutla na dahan-dahang nagkakaroon ng anyo. Hindi na ito ang telang simbolo ng kanyang pagkaalipin sa ilalim ni Doña Imelda. Ito ay ang unang disenyo para sa Amelia's Grace, isang damit na puno ng pag-asa, binuo mula sa mga luhang natuyo na at pinalitan ng matigas na paninindigan. Kailangan mong magpahinga, Felicity. Kanina ka pa dyan simula nang dumating tayo. Ang marahang boses ni Leo ay nagmula sa pintuan ng kusina. May dala siyang tasa ng mainit na tsaa. Ang usok niyon ay humahalo sa malamlam na ilaw ng silid. Hindi ako napapagod, Leo. Sa tuwing naririnig ko ang tunog ng makinang ito, pakiramdam ko ay unti-unting nabubura ang boses ni na Gabriel sa isip ko. Sagot ni Felicity nang hindi pumuputol sa kanyang ginagawa. Sabi mo, magsisimula na ang laban sa korte sa susunod na linggo. Kailangan kong ipakita sa mundo na hindi ako ang basahang sinira nila. Naupo si Leo sa tapat niya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nagpiyansa si Gabriel, Felicity.
Ginamit ni Miranda ang huling yaman ng pamilya niya para ilabas siya. Desperado na sila. At ang taong desperado ay parang hayop na nasugatan, mas mapanganib at walang pakundangan. Tumigil si Felicity sa pagtatahi. Tumingin siya sa bintana kung saan nananatiling nakaparada ang itim na sasakyan ni Rafael. Isang kakaibang kapanatagan ang dulot niyon sa kanya. Ngunit alam niyang hindi sapat ang proteksyon ng iba. Ang tunay na kaligtasan ay nasa kanyang sariling mga kamay. Hayaan mo silang lumabas, Leo. Mas madali silang mabulok sa sarili nilang kasinungalingan kung nasa labas sila. Ani Felicity, ang kanyang tinig ay may bagong talas. Sa sandaling iyon, nagising si Amelia. Isang mahinang ungol ang nagmula sa crib. Kasunod ang isang maliit na hagik-gik, isang tunog na tila isang himala sa pandinig ni Felicity. Mabilis siyang lumapit at binuhat ang anak. Sa unang pagkakataon, nakita ni Felicity ang isang matamis na ngiti sa labi ng bata. Ang mga maliliit na kamay nito ay pilit na inaabot ang mukha ng kanyang ina. Ito ang kanyang golden moment. Ang haplos ng malambot na balat ni Amelia ay tila isang gamot na naghilom sa lahat ng sugat ng kanyang operasyon. Sa sandaling iyon, ang takot ay tuluyang naglaho. Pinalitan ng isang pangakong hinding-hindi na muling may makakahawak sa kanyang anak nang may masamang balak. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang tumunog ang cellphone ni Leo. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangyang kondo, sina Gabriel at Miranda ay kasalukuyang nag-uusap sa ilalim ng madilim na liwanag. I don't care about the legalities, Gabriel. I want that woman destroyed. Gagamitin natin ang Amelia's Grace laban sa kanya. Ang matinis na boses ni Miranda ay puno ng puot. Sasabihin nating ninakaw niya ang mga designs mula sa butik ng mama mo. We will sue her for intellectual property theft bago pa siya makapag-launch. I'll handle it, babe. Alam ko kung paano siya pasunurin. Masyado siyang malambot pagdating sa anak niya. Sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng gaslighting, na tila ba ang lahat ng nangyari ay kasalanan pa rin ni Felicity. I will make her realize na wala siyang silbi kung wala ang pangalang Santos. Kinabukasan, isang puting sobre ang iniwan sa ilalim ng pinto ng apartment ni Felicity. Hindi ito galing kay Rafael. Nang buksan ito ni Leo, ang kanyang muka ay biglang nagdilim. Felicity, may subpoena tayo. Pero hindi ito tungkol sa custody. Ani Leo, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa papel. Sinasampahan ka ni Doña Imelda ng pagnanakaw. Ayon sa dokumentong ito, ang lahat ng disenyong ginagawa mo ngayon ay pag-aari ng Santos Couture. Kapag napatunayan nila ito, hindi ka lang mawawalan ng negosyo. Maaari ka ring makulong at tuluyang makuha sa iyo si Amelia. Naramdaman ni Felicity ang tila paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat tahi na ginawa niya ng may pagmamahal ay gagamitin laban sa kanya. Ang pamilya Santos ay handang sunugin ang buong mundo para lamang hindi siya makitang masaya. Ngunit bago pa makapagsalita si Felicity, isang malakas na katok ang narinig sa pinto. Hindi ito ang marahang katok ni Rafael. Ito ay isang marahas na paghampas ng kahoy na tila ba gigibain ang kanilang tanging kanlungan. Buksan mo ang pinto, Felicity. Alam kong nandoon ka. Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa hallway, puno ng galit at pagkabaliw. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Wala kang karapatang itago siya sa akin. Napayakap si Felicity kay Amelia ng mahigpit. Tumingin siya kay Leo. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Nasaan ang mga bodyguard ni Rafael? At paano nahanap ni Gabriel ang kanilang lihim na matutuluyan? Sa labas ng bintana, nakita ni Felicity ang itim na sasakyan na dahan-dahang umaalis. Iniiwan silang mag-isa sa gitna ng panganib. Ang huling pag-asang inakala niyang taglay niya ay tila naglaho sa gitna ng usok ng tambutso. Buksan mo ang pintong ito, Felicity. Huwag mong gamitin ang anak ko para magtago sa mga kasalanan mo. Magnanakaw ka.
Magnanakaw ka ng disenyo at magnanakaw ka ng bata. Ang bawat kalabog sa pintuan ay tila isang palakol na tumatama sa kaluluwa ni Felicity. Sa loob ng madilim na apartment, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na buwan na sumisipat sa bintana. Yakap-yakap ni Felicity si Amelia. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla ng kanyang dibdib. Sa kabilang panig ng pinto, ang boses ni Gabriel ay puno ng puot at desperasyon, isang tunog ng lalaking nawawala na sa katinoan. "Leo, tumawag ka ng pulis! Nasaan ang mga tao ni Rafael?" Pabulong na sigaw ni Felicity, ang kanyang mga luha ay muling dumadaloy. "Hindi ko alam, Felicity. Bigla silang nawala sa radar." Sagot ni Leo habang pilit na hinaharangan ng pinto gamit ang kanyang sariling katawan. Ang tunog ng pagkabali ng kahoy ay nagpahiwatig na hindi na magtatagal ang trangka. Ngunit bago pa man tuluyang magiba ang pinto, isang matinis na tunog ng sirena ang bumalot sa buong eskinita. Hindi lamang isa, kundi sunod-sunod na sasakyan ng pulis ang huminto sa labas. Maririnig ang malalakas na yabag ng mga bota at ang awtoritadong boses na nag-uutos kay Gabriel na sumuko. Nang dahan-dahang buksan ni Leo ang pinto, nakita ni Felicity si Gabriel na nakadapa sa sahig, nakaposas ang mga kamay sa likod. Sa dulo ng hallway, nakatayo si Rafael, hawak ang kanyang cellphone at may isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Ang pag-alis ng kanyang sasakyan kanina ay isang pain lamang upang lumabas si Gabriel sa kanyang pinagtataguan. "Tapos na ang laro, kapatid," ani Rafael habang nilalampasan ang nagmumurang si Gabriel. Tumingin siya kay Felicity at tumango ng bahagya. Ang hustisya ay hindi nagmamadali, Felicity. Pero kapag dumating ito, sigurado itong tatapos sa lahat. Nakalipas ang ilang araw, ang buong bansa ay naging saksi sa pagguho ng kaharian ng mga Santos. Sa harap ng mansyon na dati ay simbolo ng kapangyarihan at yaman, nakatayo ang mga opisyal ng bangko at mga sheriff. Isang malaking karatula ng foreclosed ang muling ipinako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa bahay ni Felicity, kundi para sa mismong tahanan ni na Doña Imelda. "Hindi niyo pwedeng gawin ito. Kilala niyo ba kung sino ako?" Ang boses ni Doña Imelda ay pumiyok sa tindi ng galit habang pilit siyang inilalabas ng mga tauhan ng bangko. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila nawalan ng ningning sa tindi ng sikat ng araw. "Actually, madam, kilala na po kayo ng buong mundo," ani Leo habang inilalabas ang isang tablet. Isang audio recording ang pinatugtog, ang boses ni Imelda na malinaw na nagpaplano kung paano gagamitin ang ospital upang ideklarang baliw si Felicity at kung paano niya ninakaw ang mga disenyong gawa ng kanyang manugang. Ito ang recording na palihim na nakuha ni Nanay Ising bago siya tuluyang umalis sa mansyon. Sa gitna ng kaguluhang ito, dumating si Miranda. Ngunit hindi siya naroon upang tulungan ang pamilya Santos. Bitbit niya ang kanyang mga maleta at isang dokumento ng pag-atras sa lahat ng kanilang business partnerships. "Gabriel, it's over. Hindi ko kayang madamay sa dumi ng pamilya niyo," malamig na sabi ni Miranda sa harap ng kanyang dating kasintahan na ngayon ay nakaposas pa rin at hinihintay ang paglipat sa provincial jail. "Don't call me ever again. You're nothing but a loser now." Ang bawat salita ni Miranda ay tila isang huling pako sa kabaong ng pagkatao ni Gabriel. Napaluhod ang lalaki sa semento, ang kanyang mga mata ay blangko habang pinapanood ang pag-alis ng babaeng pinagpalitan niya sa kanyang pamilya. Tumayo si Felicity sa tapat ng gate, bitbit si Amelia. Hindi na siya ang kawawang manugang na duguan at nanginginig. Suot niya ang isa sa kanyang mga sariling disenyo, isang puting terno na simple ngunit puno ng dignidad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Imelda. "Ang lupang ito, Mama, ang lupang kinatatayuan ng mansyong ito ay pag-aari na muli ng pamilya ko." Ang boses ni Felicity
ay matatag, walang galit, tanging katotohanan. Ang bawat tahi ng kasinungalingan nyo ay tuluyan ng naputol. Felicity, parang awa mo na. Apo ko si Amelia, sigaw ni Imelda habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis. Ngunit hindi lumingon si Felicity. Ang kanyang golden moment ay hindi ang makitang nagdurusa ang kanyang mga kaaway, kundi ang maramdamang malaya na siya mula sa kanilang mga anino. Sa kanyang palad, hawak niya ang titulo ng lupa at ang bagong sertipiko ng kanyang kumpanya, ang Amelia's Grace. Huwag kang mag-alala, Amelia. Ang mundong lalakaran mo ay hindi na puno ng mga tinik na itinanim nila. Bulong ni Felicity sa anak habang hinahaplos ang malambot nitong pisngi. Nang tuluyang umalis ang mga sasakyan ng pulis at bangko, naiwan ang mansyon na tahimik at abandonado. Si Rafael ay lumapit kay Felicity. Ang kanyang mga mata ay tila humihingi ng isang uri ng kapatawaran na hindi masabi ng kanyang mga labi. Ano ang balak mo sa lugar na ito, Felicity? Tanong ni Rafael. Tumingin si Felicity sa malawak na bakuran. Gagawin ko itong isang center para sa mga inang biktima ng pang-aabuso upang ang bawat luha na pumatak sa lupang ito ay mapalitan ng mga tahi ng bagong pag-asa. Habang papalubog ang araw, ang anino ng mansyon ay tila dahan-dahang natutunaw sa liwanag. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Felicity. Sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, sapat na ba ang katarungan upang tuluyang maghilom ang sugat sa kanyang puso? O mayroon pang isang huling hakbang na kailangan niyang gawin upang makamit ang tunay na kapayapaan? Ang bawat dapit hapon sa balkonahe ng bagong Amelia's Grace Center ay tila isang dula ng mga kulay na nagpapaalala kay Felicity na ang pinakamadilim na gabi ay laging nagtatapos sa isang maningning na bukang liwayway. Hawak niya ang huling butones ng isang maliit na puting damit na para sa kaarawan ni Amelia. Isang butones na perlas na sumasalamin sa liwanag ng papalubog na araw. Ang tunog ng pagdaan ng karayom sa tela ay hindi na isang kumpas ng pagdurusa, kundi isang ritmo ng kapayapaan na dahan-dahang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa ibaba, sa malawak na hardin na dati ay puno ng mga anino ng panlalait, makikita ang mga kababaihang tila mga bulaklak na muling bumubuka. Sila ang mga inang tulad niya na dumanas ng hapdi ng pagtataksil at bigat ng kawalan, ngunit ngayon ay natututo ng humawak ng sarili nilang kapalaran sa pamamagitan ng sining ng pagtatahi. Ang mansyon, na dati ay naging bilangguan ni Felicity, ay isa na ngayong santuwaryo ng paghilom kung saan ang bawat tahi ay simbolo ng muling pagbuo sa mga pangarap na minsan nang pinunit ng maling pag-ibig. Lumapit si Leo sa kanyang tabi, bit-bit ang isang baso ng malamig na katas ng prutas. Walang kailangang sabihin, ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng paggalang at isang uri ng pagmamahal na hindi nangangailangan ng mga mabulaklak na salita o mga pekeng pangako. Sa kabilang dako ng hardin, si Amelia ay masayang tumatakbo kasama si Nanay Ising. Ang kanyang mga tawa ay tila mga kampanang nagpapalayas sa huling bakas ng lungkot sa lupang yon. Minsan ay naiisip pa rin ni Felicity sina Gabriel at Doña Imelda. Nabalitaan niyang ang kanyang dating asawa ay nabubuhay na ngayon sa anino ng kanyang mga pagkakamali. Nagtatrabaho sa isang maliit na talyer sa malayo upang mabuhay, habang si Doña Imelda ay mag-isang tumatanda sa isang maliit na paupahang silid, bit-bit ang mga alaalang wala ng halaga. Ngunit hindi na puot ang nararamdaman ni Felicity para sa kanila. Ang kanyang puso ay masyadong puno ng pag-ibig para kay Amelia upang bigyan pa ng puwang ang anumang galit. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang sakit na yon na diktahan ng iyong bukas. Tumingin si Felicity sa kanyang nasunog na kamay. Ang pilat ay nandoon pa rin, isang maputlang marka sa kanyang balat. Ngunit para sa kanya, ito ay isang Juan.
ng karangalan. Ito ang nagpapaalala sa kanya na siya ay lumaban, na siya ay nanatiling nakatayo, nang ang lahat ay pilit siyang ibinababa. Ang bawat tahi ng luha sa kanyang nakaraan ay naging borda ng pag-asa na ngayon ay nagbibigay ng liwanag hindi lamang sa kanya, kundi sa marami pang iba. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Felicity ang malawak na langit. Ang buhay ay tila isang malaking piraso ng tela. May mga bahagi itong madilim, may mga bahaging makulay, at may mga bahaging kailangang gupitin upang makabuo ng isang magandang disenyo. At sa bawat tusok ng kanyang karayom, alam ni Felicity na ang pinakamahalagang tahi na nagawa niya ay ang tahi na nagdugtong muli sa kanyang sarili at sa kanyang tunay na halaga bilang isang babae at bilang isang ina. Ang bawat hibla ng tela sa Amelia's Grace ay patunay na ang pinakamagandang disenyo ay nabubuo hindi sa kislap ng ginto, kundi sa tibay ng sinulid na dumaan sa butas ng karayom ng pagsubok. Sa paglubog ng araw sa bakuran ng center, baon ni Felicity ang isang katotohanan. Ang iyong nakaraan ay hindi ang dulo ng iyong kwento, kundi ang tela lamang na iyong binuburdahan ng bagong pag-asa. Mga mahal kong tagapakinig, narito na tayo sa huling pahina ng ating paglalakbay. Maraming salamat sa inyong pagtitiyaga na samahan ako at si Felicity mula sa madilim na silid-tahian hanggang sa kanyang maningning na pagbangon. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, tila nadurog ang aking puso sa eksenang hawak ni Felicity ang nanginginig na katawan ni Baby Amelia habang ang pamilya Santos ay nakatitig lamang ng walang awa. Doon ko napagtanto na ang bawat tahi ng buhay ay may kurot, ngunit tayo ang may hawak ng karayom kung paano ito bubuuin muli ng mas matatag. Ang kwentong ito ay iniaalay ko sa lahat ng mga kababaihang tila basahan kung ituring ng iba, ngunit may gintong sining na itinatago sa loob ng kanilang mga puso. Nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Felicity, magagawa niyo rin bang gawing inspirasyon ang inyong mga sugat upang magtayo ng isang kanlungan para sa ibang nagdurusa? O mas pipiliin niyo bang ibaon na lamang sa limot ang lahat? Habang pinapakinggan niyo ang aking boses, nasaan ba kayo ngayon? Marahil ay nagluluto kayo ng hapunan para sa inyong mga anak, o kaya ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Nais naming marinig ang inyong tinig. Ibahagi niyo naman sa comment section kung anong bahagi ng kwento ang pinakanakaantig sa inyong damdamin. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapaghilom. Naway manatili kayong matatag at laging tandaan na sa bawat putol na sinulid, laging may paraan para magsimulang muli. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Ingat po kayong lahat. Pamagat ng kwento, tahi ng luha, borda ng pag-asa. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa ating mga tagapakinig.